So, andito sa akin yun guys, yung dalawa sa mga pinakasulit na smartphone below 5,000 pesos. The Infinix Smart 10 and the Poco C71. Wow. Etong dalawang to yung pinag-aagawan ngayon. And today, titingnan natin kung ano nga ba talaga yung panalo. Kung sino yung mas better pagdating sa build, display, performance, battery, and camera. Kaya naman kung pinagpipilian mo to, we'll definitely finish this video dahil nga sisimulan natin ang comparison in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Now, before we proceed, pag-usapan muna natin yung presyo ng dalawang to. So, si Infinix Smart 10, meron siyang tatlong variant. 464, 4128, and 4256 gig. Currently, meron siyang presyo na 3,500, 3,800, and 4,300. Pagdating sa max, which is 256 gig. Dito naman kay Poco C71. Eto guys, ay currently merong 2 variant, which is 364 na nagkakahalaga ng 3,100 and 4128 naman na nagkakahalaga ng 3,900. So pagdating sa presyo, napakalapit lang talaga ng mga presyo netong dalawang to. Kaya naman, worth it siyang i-compare. Now, let's start pagdating dito sa kanilang mga build quality. Kung makikita nyo naman guys, napaka-visible na mas malaki ng konti etong si Poco C71. Mas mabigat din to and mas mahirap siyang hawakan. Eto naman si Infinix Smart 10, sakto lang yung kanyang size para sa akin. Pero kung meron kang malalaking kamay, I think mas magugustuhan mo etong si Poco C71. Pagdating sa kanilang mga build, parehas po silang mayroong plastic back, plastic frame, and glass front. Parehas din sila naka Type-C port, side fingerprint scanner. Yung difference lang nila is that etong si Infinix Smart 10 ay meron ng dual speaker, while eto namang si Poco C71 ay single firing speaker lang po siya na nakalocate dito sa top. Dagdag ko na rin guys na as usual, merong feature etong si Infinix na wala sa iba't ibang mga brands. And this is the front flash. Kita nyo naman, di ba? Meron siyang front flash, eto wala. Pagdating sa SIM tray naman, parehas po sila, dual SIM card and micro SD card. And when it comes to the protection naman, this phone has an IP rating of IP64, while eto naman si Poco C71 ay walang rating. Pero water and dust resistant pa rin daw siya. Kaso lang, hindi siya rated. So, mas sure yung protection nitong Infinix Smart 10. This is also drop resistant up to 1.5 meters daw. While this one, medyo aalagaan mo talaga to. So overall, para sa akin guys, kung gusto mo ng medyo mas maliit na smartphone, tapos mas solid, and meron pang IP64, tapos meron pang dagdag flash, and dual speaker pa, well definitely choose the Infinix Smart 10. Para sa akin, this is the better choice. While, eto naman si Poco C71 maintains its premium design, magandang tingnan, and hindi mo talaga akalain na mura lang siya. But again, pagdating sa features, kulang-kulang. Paano masabi? Eto naman, maganda na rin yung kanyang design para sa akin. Matte finish and premium looking na din. And pagdating sa features, kumpletong-kumpleto na. So, build quality wise, si Infinix Smart 10 yung winner pagdating dito. Now, let's talk about the displays. Kung makikita nyo naman, again, mas malaki etong si Poco C71. It has a 6.88-inch IPS LCD display with 120Hz refresh rate and 720p HD+ resolution. Now, si Infinix Smart 10 naman, meron lamang 6.67-inch IPS LCD display with 120Hz refresh rate din and 720p HD+ resolution pa rin. Now, yung pinakaunang mapapansin mo dito sa dalawang phone na to is that si Poco C71 wala pang punch hole display. Teardrop display lang po siya. While si Infinix Smart 10 naman, meron na siyang punch hole display and also parang halos parehas lang sila dahil nga etong si Poco C71 ay gumagamit pa rin ng 3-button navigation. So, hindi mo to mapapalitan ng swipe lang, which is mas maganda dahil nga mas malapad tingnan yung inyong overall display kapag wala tong 3-button navigation. Also, the Infinix Smart 10 is brighter dahil nga meron siyang up to 700 nits of peak brightness, while eto naman si Poco C71 ay hanggang 600 nits yung pinaka-bright niya. Pagdating sa speed ng pag-scroll, parehas ang po silang smooth with the 120Hz refresh rate, and pagdating sa resolution, parehas lang din sila with the 720p HD+ resolution. Siguro, mas marerecommend
recommend ko lang etong si Infinix Smart 10 dahil nga mas maliit siya ng konti. So para sa akin, overall dito guys, mas maganda etong si Infinix Smart 10 dahil nga meron siyang punch hole display and also mas maliit din siya. Dahil nga, again, pagdating sa mga display, the larger the screen, the higher resolution needed. Mas large kasi etong si Poco C71 tapos parehas na silang 720p. So para sa akin guys, again, the winner for this one is the Infinix Smart 10. Although, kapag meron ka namang Poco C71 tapos nasanay ka na teardrop display lang tapos merong 3-button navigation, okay pa rin naman yung display netong phone na to. Mas lamang lang talaga para sa akin etong si Infinix Smart 10. Now, proceed naman tayo dito sa performance nila. So, etong dalawang to guys ay nag-run ng Android 15 Go Edition. Pero, pagdating sa kanila interface, mas nagustuhan ko yung interface ng Infinix dahil nga, kung mapapansin nyo naman guys, ganito yung itsura ng settings niya. While si Poco C71 naman ay ganito, 'di ba? Parang napaka-old style. Although, subjective naman to, merong mga gusto pa rin ng ganito, mas clean and mas simple. Pero para sa akin, mas okay yung interface ng Infinix Smart 10. Now, pagdating naman sa processor, parehas lang po sila na merong Unisoc T7-250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz. Parehas lang din yung kanilang GPU, which is Mali G57 MP1. That is why when both of these phones performs, halos parehas lang din. Even the Antutu benchmark guys, 274 sa Infinix Smart 10 and 262,000 naman si Poco C71. Now, don't mind that little difference dahil nga same lang talaga yan in real life. Makakapaglaro na din ng mga Mobile Legends, Call of Duty na type of smartphone. Well, definitely, etong dalawang phone na to ay pasok na. Pwede na to guys sa mga larong yun. Tanas ko na silang pareho and nag-perform naman sila ng maayos para sa akin. Even pagdating sa pag-scroll lang sa inyong mga SOCMED, di ka naman mga normal lang na paggamit like text, tawag, ganun, hindi na madedelay etong dalawang to. In short, okay na yung processor nila for its price. Kaya naman, dahil nga parehas na naman yung kanilang processor, binase ko na lang pagdating sa interface, which is, again, mas trip ko yung Infinix Smart 10. Meron pa kasi tong Infinix AI guys. And etong si Poco C71 naman ay wala. So, feature pack talaga etong si Infinix Smart 10. So, usually, tinatay ko pagdating sa performance, but this one would go with the Infinix Smart 10 with the added features. Now, pagdating naman dito sa battery guys, the Poco C71 has 5,200 mAh na battery, while si Infinix Smart 10 naman ay meron lamang 5,000. And also, parehas na silang nagso-support ng up to 15 watts of fast charging. Kaya naman, for this one, quick lang, mas pabor ako dito sa Poco C71. Lamang lang siya ng 200 mAh. But overall, both these phones ay napakakunat na pagdating dito sa kanilang mga battery. So, okay na okay silang pareho, but this one goes to the Poco C71. Now, sa camera naman. So, eto guys, medyo interesting to. Pagdating sa specs, talong-talo si Infinix Smart 10 dahil nga meron lamang siyang 8MP main camera and 8MP selfie camera. And with that, the Poco C71 really knocks the Infinix dahil nga meron na siyang 32MP main camera and 8MP selfie camera. But that's the specs. Hindi yan yung experience ko. As you can see dito sa aking mga photos guys, mas natural, mas maganda yung quality ng kuha dito sa Infinix Smart 10 compare dito kay Poco C71. Sa aking mata, parang cartoonish yung type of photo yung nabibigay nitong Poco C71, while eto naman si Infinix Smart 10 ay napaka-natural and kung ano yung nakikita mo in person ay ganun din yung makukuha niyang malarawan. So in short, akala natin panalo na si Poco C71 pagdating dito, like 32MP versus 8MP, clear winner, di ba? Pero, eto yung rason kung bakit merong mga comparison na ganito. Now you know na mas maganda yung photo quality na makukuha netong Infinix Smart 10 compare dito kay Poco C71. Even sa selfie guys, napakalayo. Parehas na silang 8MP, pero mas sharp, mas maganda talaga yung colors na naibibigay netong Infinix Smart 10. Eto naman si Poco C71, alam mo na talaga na mura kaagad yung smartphone na ginamit pang picture. While eto naman si Infinix Smart 10, mapapaisip ka pa kung totoo nga ba talaga na mura o baka naman pinaprank ka lang. Now, sa video naman guys, etong si Infinix Smart 10 ay makakakuha na ng up to 2K at 30fps, while eto naman si Poco C71 ay hanggang 1080p at 30fps lang. O diba? Parang hindi totoong 32MP. Wow. Dahil nga etong 8MP lang, 2K at 30fps na. Pero siya hanggang 1080p lang. As you can see, ganun pa rin yung mako-comment ko dito guys. Parang cartoonish talaga para sa akin yung video quality ng Poco C71 compared dito sa Infinix Smart 10. Now, I'm not saying na napakapangit
argument nitong Poco C71. It's just that the Infinix Smart 10 is much better compared to this phone. Nung wala pa to Infinix Smart 10, I would say na okay na to. And isa to sa mga magandang camera at this price point. Pero dahil nga andito na tong phone na to, pinatunayan niya na mas better siya ng malayo compared dito kay Poco C71. So overall, pagdating sa camera guys, choose the Infinix Smart 10. Para sa akin, this is the clear winner even though hindi naman masyadong clear. Dahil nga, 'di ba, specs wise 8MP lang, 32MP. Panalo, talo. Overall, napansin nyo naman siguro kung sino yung panalo dito sa dalawang phone na to. Pagdating sa build, display, and even sa performance and camera, panalo na etong si Infinix Smart 10. Kung saan lang nanalo si Poco C71 is siguro pagdating sa kanyang itsura lang kung merong gusto dito. And also sa kanyang battery na mas malaki ng konting-konti lang naman. But yes, if you want to maximize your budget and gusto mo yung phone na hindi ka talaga magsisisi pero mura lang, well definitely choose the Infinix Smart 10. Eto guys, yung winner natin below 5,000 pesos. Now, meron ding paparating na Realme C71. Kapangalan nito pero ibang brand. Maganda daw yun. Kaya naman, i-compare din natin yan dito soon. Ikaw, wala ka na, talo ka na. Hindi, wow. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.